Yung nagpakulong sa dalawang katulong, stupid, god, iudi pa. That is murder, sir. As simple as that. Stop. Huwag kang ganun sa harap ko. Kasi pahin kita eh. Sige, sugod, laban, labanan ng katiwalian. Sige, sugod, laban, sige, kaibigan. Kakampi ng mga inaapi, totoong sumbungan ng bayan. Kasama mo sa pagkikipaglaban, tunay na hindi ka iiwanan. Nothing to fall, Mr. Grandmaster, idolo ng mga Pilipino. Sa katapangan iyong maasahan, hindi ka pababayaan. Aksyon agad, kilos agad, kinatatakutan ng salot sa lipunan. Aksyon agad, kilos agad, malapit, humagupit ang latiko. Ni Rafi Tulfo, wanted sa radyo, dito ang takbuhan mo. Wanted sa radyo, hindi ka na maaalgabyado. Wanted sa radyo, handang tumulong sa'yo. Wanted sa radyo, wanted. Prove it to me, Colonel, na hindi ka takot dito sa iho di p***. Anong klase yan, sir? Garapalan eh. Labanan ng katiwalian. Sige, sugod, laban, sige, kaibigan. O kabataan at mga kababaihan, inyong bigyan sinin niya katuran. Inyong bigat ipapalitan ng iti sa kanyang pinilupit di mapapawigan yan. Ang ating mga kaibigan, sapatin sa radyo, arawin makukumpleto. Serbisyo publiko, tapat sa tao. Tiwalay sa gobyerno, humanda na kayo. Yung mga tao mo na nagkulong, yung mga katulong, stupid, god, taratat, iho di p***. Kinatatakutan ng salot sa lipunan. Ikaw yung amo, hindi mo alam. Anong kaklaseng amo? Tatatong piskal na ito. Malapit, humagupit ang latiko. Ni Rafi Tulfo. Sir, tayo Pinagpilitan niya ipang ko, siguro binayaran kayo ng mga amo. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Ibig sabihin, dalawa ang bobo at gago ron. Police and Piskal. Anong klase yan, sir? Talagang halatang halata, sir. Eh. Kumbaga sa garapalan eh. Sa radyo. Colonel, Yes, sir. tatanga-tanga yung mga tao mo. Isang magandang Biyernes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. August 18, welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng palatuntunang Wanted sa Radyo ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Ninya Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service, ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at ang hari ng public service na si Idol Rafi Tulfo. Diyos maray na apon ka ni mo, Idol? Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bisaya, maayong hapon sa inyong tanan. Kumakain pa ko. Nagapamina ko sa Radyo 5 ng Ataros Action TV Channel 41. Dagan salamat. Yan ba yung fish crackers ni Nana? Yung Dimples fish crackers. Sarap eh. Mula kay Rain at Tess Cortez. Yan. Tayo minsan magbibigay na naman ng babala. Sige, sige. Paulit-ulit na po kami nagbibigay ng babala rito. Kaya lang mukhang hindi ho talaga pumapasok sa isipan ng marami. Siguro nakikinig sila sa atin, nanonood, lumalampas, papasok sa kaliwang tenga, lalabas sa kanang tenga. Pasok sa kanang tenga, lalabas sa kaliwang tenga. Ayaw talaga makinig ng marami nating kababayan. Ano Yung ba mga itong viewers and sinasabi listeners. mo? Kasi sa Facebook page na Rafi Tulfo in Action, makikita mo doon palagi, guys, sino ang nakakaalam ng cellphone number ni Rafi Tulfo? Wala po akong cellphone number. Wala pong cellphone number ang Rafi Tulfo in Action. Wala na pong cellphone number ang Wanted sa Radyo. Wala na pong cellphone number ang itimbre mo kay Tulfo. Wala po. Zero. Ulitin ko po. Wala pong cellphone number si Rafi Tulfo. Ako po, walang cellphone number. Alright? Meron po akong cellphone number, pero po ginagamit ko yan for personal use only. Ibig sabihin, ginagamit ko lang yan pang family ko lamang. Okay? Pang pamilya ko po lamang. Hindi ko po ginagamit yan kahit saan pa man. Bukod sa family ko lamang. Para maliwanag. Wala pong cellphone number ang Wanted sa Radyo. Kasi marami pa rin talaga si... Titigas ng ulo. Sorry pasensya po talaga. For the end time, I'm sorry. Wala sigurong gamot sa katangahan eh. Yung ibang sakit nagagamot siguro, pero yung katangahan parang cancer na ata, no? Hindi kayo magamot yung katangahan. Bakit ko nasasabi to? Inis na ako eh.
Sinasabi na nga namin dito na wala kaming cellphone number. Paulit-ulit, guys, sinong nakakaalam ng cellphone number ni Idol? May sasagot na sindikato. Magpi-PM ngayon. Magpapanggap. Ako si Poncio Pilato, ako si Pedro, ako si Juan, nagtatrabaho kay Raffy Tulfo. Pina-PM ako sa iyo dahil ikaw pala nagtatanong na number. Ito yung number niya. Okay? Gusto bang magpatulong? Di magkikipag-chat itong si Tanga. Sabi ni Tanga, gusto ko magpatulong nga. Paano mo ako matulungan? Itong gawin natin. Magpadala ka ng 5,000. Naku, 5,000 para, naman ngayon. Marami. In fact, may taga Davao pa. Yung pamangking ko, mga taga Davao, nagreklamo na nakapagpadala na ng pera dito sa atin at nakapagpadala ng pera doon sa nagpanggap. Matapos makapagpadala ng pera, nag-aantay ngayon yung tao na pangakuan. Tao na tutulungan daw. Nakala tutulungan na may pupuntang, huwag ka mag-alala, padala ka ng pera. Pag nakapagpadala ng pera, yung mga taga-wanted sa radyo, Raffy Tulfo in Action, pupunta dyan sa inyong lugar, pupuntahan kayo para ayusin yung problema nyo. Shit. FYI, walang ganon. Kayo po ang pupunta dito ng personal. Kaya nga po ang dami na nis naluloko. May nagpadala ng 2,000, may 4,000, may 5,000. May 3,500, di ba no, isang araw yung Leia Abad daw ang ginamit na pangalan sa Smart Padala? Come on. Be smart. For the end time. Wala po akong cellphone number, okay? Wala pong cellphone number. Please pass the word around. Pakiusap po dun sa mga nanonood sa atin sa Facebook, lalo na yung mga nasa abroad. Wala po akong cellphone number. Period. At libre ang serbisyo namin dito sa Thank you. Action At Center. ang serbisyo po dito, libre. L-I-B-R-E. Libre. Si Idol pa nga ang nagpapaluwal most of the time or lagi talaga. Kami pa nga po Yun. ang nagpapaluwal, nagbibigay ng pamasahe. Kami pa nga po nagbibigay ng hotel accommodation kung hindi na makakauwi yung nagko-complain. Kami nagbibigay ng pagkain. O kung hindi pa nakakapag-lunch at naawa si Idol, nakita naman niya talagang walang-wala. O, pinapakain Exactly. na ni Idol. Yung mga ganun. Ulitin ko po, wala po akong cellphone number. Period. Wala pong telephone number ang wanted sa radyo. Period. Wala pong cellphone number ang anumang programa ni Raffy Tulfo. Period. Okay? At libre ang aming serbisyo na public service dito. At Yun. libre ang mga binibigyan namin serbisyo rito. Period. Okay? Pakipasok naman po sa mga ulo nyo, please. Kasi Baka next week meron na namang magre-report na ay nako. kapag nagre-report sila, para bang naloko sila natin, parang tayo pang may kasalanan. Oo, parang Hindi ganun. po namin kasalanan yun. Kung kayo po'y tanga, kasalanan nyo po yung pagiging tanga nyo. Pwede ba naman yun, hihingi kami ng bayad? Siguro yung mga tanga, hindi talaga sila viewers, hindi talaga sila yung mga avid viewers natin. Kasi kung mga avid viewers kayo, alam nyo po na yung patakaran dito na libre. Yung iba kasi, magte-text. Palagi, nakikita ko yan kuminsan nadadaanan ko. Guys, ano bang number ni Raffy Tulfo? Ang daming ganon. Nakakapagod na. Una, sinasagot natin ng mga IT natin. Guys, please lang, I need help from Raffy Tulfo. Pinupost na yung mga number nila. Ito pa yung iba, yung mga tanga, pinupost, Idol, ito yung number ko, please, pakitawagan ako. Itong landline ko, ito yung cellphone number ko sa Smart, sa text, talk and text. Lalagay niya yung mga number niya. Ang hindi alam ni tanga, may tatawag sa kanya, o may magte-text sa kanya, okay, pinatext ako ni Idol Raffy, ako si Poncio Pilato, bla 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 bla, okay, ano ba kailangan mong tulong? Di magte-text na sila. Dito na ngayon, didiskarte si sindikato, tingin ng pera. Gusto mo ng tulong? Dito ako, malayo ako, dito ako sa Davao. Sige, huwag ka maglala. Pupunta dyan yung mga staff, padala ka ng 5,000. Parating na dyan yung mga staff. Ito naman si Tanga, magpapadala ng 5,000. Nautulang pala kayo. Ngayon, kapag naloko, magpo-post ngayon sa Facebook na sabi na naloko ng Raffy Tulfo in Action. Tayo patuloy may kasalanan sa kanilang katangahan. Kung tanga po kayo, huwag niyo po kami idamay. Paulit-ulit na po kasi ito So nakikiusap po tayo dun sa mga avid listeners at viewers na Wanted sa radyo. Napakarami natin talaga mga avid listeners natin na gusto talaga makatulong din sa kapwa. Pakipas lang po yung word around. Oo. Na libre po dito at kapag meron pong nag-contact sa inyo through text o chat na nagsasabing kasamahan namin at nangihingi ng pera kapalit ng aming tulong, sindikato po yan. Okay? In fact, a few days ago, yung colonel sa Sosya, sabi ni Mau, meron na humingi na taga Raffy Tulfo in Action,
humingi ng load. Load na naman. O, eto Magkano na hiningi naman load? tayo. Load. O, kita 10 mo. tigti 300. 9, Nine sabi, na tigti- magpadala ka ng siyam na tigti 300 na load. Buti naman ito si Colonel mautak. Akala ko si Colonel bobo. Siyempre, pag si Colonel nagpadala, sasabihin ko, Colonel, bobo ka. Mabuti naman si Colonel smart. Hindi naniwala si Colonel. Oo. Ngayon, humingi na advice si Colonel, anong gagawin? Sabi ko, Colonel, intrap mo. Pag nakita mo, bugbugin mo. Itukhang mo. Pero marunong pag pinag-entrap na Di ba? Anyway. Yun lang po. Matagal ng modus yan, Idol, yung load na yan. Modus na. Paulit-ulit po kami nagbibigay ng mga warning. Naglalagay tayo ng warning. Ito, maglalagyan ulit tayo ng warning sa Facebook page natin na libre ang ating serbisyo. Dito lang kayo pumunta. Wala tayong telephone number, wala tayong cellphone number. Pero marami pa rin talaga ang mga matitigas ang ulo. Guys, anong number ni Rob? Idol, pakitulungan ako. Ito yung number ko. Samantalang humahanga naman tayo dun sa galing pa ng Surigao at may representative lang, Yes. may kamag-anak dito or kaibigan. Yun, dapat yun, mga nakikinig talaga yun. Pakisabi lang po, huwag niyong ilagay ang inyong mga cellphone number, number 1, sa aming Facebook page. Huwag, kasi marami po mga sindikato nakaabang lang. Nag-aabang. In fact, meron pa nga yung mga gago Nagkakaroon tayo ng automatic delete Siya nga pala, gagawa ka ng automatic delete ng mga cellphone number. Sige na, isa pa pala yan. Lahat ng mga cellphone number na napopost sa comment, automatic delete. Alright? O auto hide, auto delete. Oo, para maiwasan na talaga dahil ginagamit talaga sa kalokohan. Lalagay ka ng cellphone number mo, pinagmamalaki mo, ito yung cellphone number ko, Idol, pakitawagan ako. Hindi ko po kayo matatawagan. At hindi po namin magagawa yan kasi po, libo-libo po ang humingi ng tulong. Pero kung dito kayo pupunta, matutulungan po namin kahit nagaano kay karami. Oo. Dahil andito po yung aming staff full force. Okay? 10 ho yung mga staff na nakaabang po sa inyo at meron kaming sistema kung paano lahat kayo mapoprocess by the end of the day. Pero yung magbibigay kayo ng cellphone number ninyo at gusto nyo tatawagan namin kayo, sosolve yung problema nyo over the phone, hindi po nangyayari yun. Okay? Sige. Libre ang wanted sa radyo. Kapag kayo po nahingian ng pera, nagbigay ho kayo po'y tanga, pasensya po, yung tanga po, katangahan, wala pong gamot yan. Wala po kami may tutulong dyan, kasi katangahan po yan. Ang kaya lamang magamot, yung talagang naapi, dahil sila po ay maliliit na tao at walang kalaban-laban, mahina, yun, kaya namin gamutin yun. Meron kaming panggamot dyan, may tapat kami dyan. Pero yung mga katangahan, na nauto, nagpadala ng pera dahil sinasabing tutulong yung wanted sa radyo, may nagpanggap na staff, nagpadala kayo ng pera, tanga kayo, wala kaming gamot dyan. Walang solusyon dyan, wala. Okay, sige. Alright, at ngayon po, malinaw na yan ang atin naman pong pinaka-aabangang sumbong at aksyon. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 090887-TULFO o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Okay, ang bisita natin, Idol, isang SG, si SG Leonardo Apostol, para ireklamo niya ang pulis na nanutok ng baril sa kanya noong May 3 at pagmamanman sa kanya noong August 16 sa kanyang pinagdudutihan dyan po sa Marilao, Bulacan. Sir Leonardo, magandang hapon. Magandang hapon din po, Idol. Kayo po ay tinutukan ng baril? Yes, sir. On duty ho kayo at that time? Opo. Okay. At ito pong si SP1 Rolando Landicho, Opo, sir. naka-uniforme din? Una po, sir, naka-civilian po siya. Tinutukan ako. Okay. At bakit niya po nagawa yun, sir? Doon po, sir, sa pagpapaabanti ko po sa kanya kasi humarang po siya sa atrasan po ng armor. Kasama sa trabaho mo yun? Yes, sir. So, pinapaurong mo siya. Opo, sir. At siya po ay nakaparada sa binabantayan mong lugar, pinagdudutihan mo. Bali sa kwan po, sa pinakalikod po ng armor, binlock po niya yung kwan. Nakablock yung armor. Blinak niya yung armor, Opo. car. Opo. Bawal nga naman yun. Yan yung sinasabi po, Nins. Nasa protocol yan ng mga security guard. Kapag merong mga sasakyan na humarang sa armor, red flag sa kanila yan, alerto agad sila.
tama lang yung sasaway niya. In fact, marami nga sa mga armored vehicle na kapag sila ay binangga o nakasagi, tuloy-tuloy ng takbo nila, especially kung may dalang pera. Kasi mali mo baka sindikato yung namumodus na sa kanila. So anyway, pinaurong niyo po, ayaw po umurong. Ayaw po, sir. 2 beses ko pong sinabihan, sir, na sir, kung pwede po, abanti lang po natin kasi may dala pong pera yung kwan. Magbababa lang. Tama. Anong sabi ni SPO2? Nagalit po siya. Sabi po niya, wala raw po akong pakialam na paalisin siya kasi customer daw po siya ng SM. Okay. Ngayon po, sir, nakikiusap lang naman po ako, sabi ko. Doon na po, sinabihan niya ako ng gago ka, pulis ako. Tinutukan na po niya ako ng baril. Okay. SPO1 Rolando Landicho, magandang hapon po ng Marilao, Bulacan, PNP. Sir. Sir, magandang hapon po, Sir Rafi. Opo. Sir, ba't niyo po siya tinutukan ng baril? Ginagawa lang niyo po yung kanyang trabaho, sir. Sir, una po, sir, hindi ko po siya tinutukan ng baril, sir. Bali, ang nangyari po niyan, si Mrs. galing po ng BDO. At Okay. tapos, tumawag po sa akin from parking, sabi niya palabas na raw po siya. Natatanong ko naman po yun, pagka nandun palabas na po siya from bangko, pinapatang ko na po siya nung palabas na. So sumasakay po siya, nagkataon po na nasundan ko po yung armored van nila. Okay. Tapos po, nung time na po napasakay si Mig, binubusan po yung pinto, tinataboy niya na po kami, sir. Tapos tinisilip ko na po siya sa bintana, nagkaroon na po siya, sabi ng misis ko, sandali lang, sumasakay lang naman ako. At after naman niya makasakay, natural, sir, alis na po kami. Tama. Ako naman po, sir, bilang pulis, alam ko rin naman po na yung protocol doon sa armored van o armored vehicle na kailangan po niya maingatan. Dahil Correct. may dala pong, maaaring pong may pera silang kukunin or may dadali silang pera. Yes, sir. Alam ko naman po yun, sir, yung ganong sitwasyon. Opo. So ako naman po, sir, siyempre, misis ko, sasakay, hindi pa man po nakakasakay, pasakay pa lang. Ang gusto niya, iabante ko na. Kaya ang ginawa ko po, sir, nakasarado po binaba ko yung bintana, sabi ko, sasakay lang naman, saglit lang, sasakay lang naman. So, hindi, alisin mo na yan, nabante ka na, sasalita ka pa. Sabi ko, pambira naman ka ako. Sabi ko, ang ginawa ko, sabi ko, pulis ka ako dito. Bumaba po ako, sabi ko, huwag naman ganon. Kliyente rin naman kami dyan, galing naman kami dyan, nakita mo naman, aware ka naman doon. So, sasakay ito, babae. Ano ba naman yung segundo lang to, kung ikaw hinayaan mo na kami, nakaalis na po kami noon, sir. Hindi na po sana magkakaroon ng ganun. Okay, sir, sandali, maikat kita. So, doon pa lamang, sir, naging confrontational lang kayo. Ba't di mo na lang siya iniwan, pinabayaan mo na lang siya, tutal, nakasakay na si Mrs. Then let go, arangkada na kayo. Abante na. Ba't kinakailangan mo pa siyang babaan? Di lalo pa, sir, pinahabang mo pa yung istorya. Hindi, sir. Hindi po, sir. Hindi pa po nakakasakay noon. Talagang tinataboy niya po kami. Unang-una, sir, ba't kasi kayo nakaparada sa harap ng armored vehicle? Ba't nyo kasi hinarangan yung armored vehicle in the first place? Sir, hindi po namin siya hinarangan or pinaradahan. Lagi naman pong gano'n ang sitwasyon doon na... Hindi, pero sir, saan ba siya nakapark? Sa harap ng armored vehicle? Sir, hindi... Sa likod po. Sa likod? Kasi po atras... bakit ka kasi nakaparada sa likod ng armored vehicle? Sir, hindi po Unang-una. kami pumarada. Dumaan lang po kami na isasakay ko. Nagkataon na bigla lang po namin na nasundan yung armored vehicle. Ganun po lang, sir, ang nangyari. Sabi ko naman, bilang hindi naman niya po ako nakilala. Dahil hindi naman po ako sabi ko. Sir, hindi mo na kailangan magpakilalang pulis. Bakit kinakailangan palagi kayong mga... Sorry, sir, lahat kayong mga... Karamihan sa inyong mga pulis, kapag sinisita, pulis ako. Ano ngayon kung pulis po kayo, sir? Hindi, sir. Hindi, sir. Sorry. Patas po ako rito, sir. Pero hindi po maganda ang dating na kapag meron pong nagsita sa inyo o meron pong nakikipag-uusap sa inyo na kung sino man na para kayo po'y sawayin, karamihan sa inyong mga pulis na mayayabang, pulis ako. Ano ngayon kung pulis ka? You don't even have to mention that you're a policeman. Bakit mo kailangan sabihin pulis ka? Dahil para ikaw ay katakutan? Hindi, sir. Hindi po, sir. So next time, sir, sandali lang. Next time, sir, kapag may nagsita sa iyo o meron mang ikaw ay nagkakaroon ng confrontation between you and the other guy sa kalye, don't introduce yourself as a policeman. The mere fact na sinasabi mong pulis ka, parang gusto mo bang ipalabas sa kanila na nakakalamang ako sa iyo dahil ako'y pulis, ikaw hindi at may baril ako, ikaw wala. Parang ganun po ang dating Hindi po, sir. Hindi po, sir. No, sir. Next time, sir, don't do that, sir. Kasi kung sa akin mo, sir, ginawa yan, halimbawa, nakaharang ka sa likod ng sakyan ko, sabihin ko, sir, pakiurong, tapos sabihin mo, pulis ako. Sasabihin ko sa iyo, putris ka. Ano ngayon kung pulis ka? Di ba, sir? Hindi, sir, naintindihan ko po, sir. Ang sa akin Hindi, sandali lang, sir. Doon mo tayo sa pulis ako, sir.
wag ho kayo Hindi, magpakilala na pulis kayo, sir. Hindi po, sir. Hindi ko po siya pinakilala. Para lang, Hindi, di ba kasasabi mo lang, sabi mo, pulis ako, di ba nagpakilala siya? Opo, sir. Hindi po, Oh. sir. Hindi po, sir. Nangyari po yun na nagkaroon na po kami ng ano. It doesn't matter, sir, kahit na nagkaroon kayo ng confrontation, nagkaroon kayo ng away, huwag mong dalhin ang pagkapulis mo because at that time, hindi ka naman on duty. Kung on duty ka, then it's a different story. Sabi mo, nagsasurveillance ako, pulis ako. Okay, pwede yun. Pero kung yun ay, as a civilian, nandoon ka sa lugar, at ikaw ay sinisita dahil merong kang kasalanan o may violation ka, hinaharangan mo yung armored car, you don't have to tell them that you're a policeman. Huwag mo ipangalandakan na ikaw policeman. Parang gusto mo makalamang sa kapwa. Sir, hindi po. Sir, kahit na sino pong tanungin natin, kahit na makarating tayo sa kataas-taasan ng PNP, mali po yung ginagawa mo, sir. Sir, alam ko po yun, sir. Kaya lang po, sir. Hindi, sir, sandali lang. Bago natin pagpatuloy itong usapan, next time, ikaw, hindi lamang ikaw, at marami pa mga abusadong pulis dyan, di ba? Yung ego trip. Pag kayo po'y sinisita o meron po kayo nakakaaway sa kalye o nakakadebate sa kalye, huwag niyo pong unahan na, pulis ako. Huwag po. Huwag po. Di ba? Yes, sir. Yes, sir. Pantay-pantay ho dapat tayo. Huwag yung parang gusto niyo agad nakakalamang. Para bang ang pagiging pulis ba, lisensya na yan para kayo po hindi masita? Lisensya na ho ba No, yan sir. para hindi kayo mapagsabihan? Huwag mo, huwag ho. Hindi ho. Hindi, sir, ano lang po. Ang pulis ho dapat ay taga-awat, taga-protekta. Di ba? Hindi ho Sir, para yun nga po malamangan eh. kami mga sibilyan. Anyway, sino ba sige. yung- Pagkatapos, ano lang pakilala kayong pulis kayo, bumaba kayo. Sir, bali, sir, ganito po. Ang pinotektahan ko doon po, yung misis ko napasakay na kung ako po tinatabo niya na itatakbo ko po kagad. Para kasing nagano na rin po ako na pasakay na nga po ito eh. Tapos tinataboy niya pa po ako. Ang istorya po kasi noon, kung kayo po inahandong po sa mismong pangyayari, kayo po, yung misis niyo po, sir, bilang siyempre iniingatan niyo, kaya nga po niyo... Okay lang, sir. Ako tinatanong mo, sir. Ako makinig ka. Halimbawa, sir, okay, nakasakay na misis ko, pinapataboy ako. Alis na lang ako, sir. Pababayaan ko na. Sir, hindi pa nga po nakakasakay. Ang gusto niya po itakbo. Biro niyo, sir, nakasabit pa lang po sa sasakyan. Ang sabi niya, ialis ko na. Sabi ko, sandali lang. Sabi, hindi, ialis mo na, magsasalita ka pa eh. Sabi ko, ya po, sir, sabi ko, ba't naman kakaganyan ka? Parang nakita niya rin naman, sir. Okay, sir, ang tanong ko, sir, nung pinapaalis ka ba, minumura ka ba? Minumura ba si misis? Hindi. Sir, ang salita niya pa, magsasalita ka pa eh. Ba't parang sinasabi niya sa akin, sir, na alisin mo na lang yan. Parang ang taas ng authority niya na umalis ka dyan. Parang hindi na kami po pwede, sir. Segundo lang naman, sasakay na nagaling na sa BDO. Ang gusto niya mangyari, kagad-agad, umalis kami. Yun lang, sir, doon lang, sir, ako sumama yung lobo na parang, ano ba naman to dahil... Naturalmente, sir. Sorry, sir. Sa kinakampihan ko, sir. Galit din po ako sa mga abusadong mga armored car vehicle driver. Pero, sir, meron po siyang dahilan kung bakit magiging panicky siya, magiging nervyoso siya dahil yung pong armored car na pinoprotektahan niya may lamang pera. Yes, sir. Okay? Alam ko po yun. Alam ko Ngayon, natin sir, yun. dapat yung armored car at all times hindi dapat hinaharangan yan. Especially Sir, kung hindi ko po nagde-deliver ng hinarangan. pera. Ngayon, Sir, sir, hindi ko po hinarangan. nung sinabi niya na armored car may pera yan, huwag ka na kasi marami pang satsa. Sana ang sinabi mo, kung ako sa'yo, boss, pasensya ka na. Broom, alis na ako. Ang nangyari, sir, pinatulan mo siya eh. Kasi, ba't mo siya pinatulan? Eh, hindi ka pwedeng lamangan dahil pulis ka, may tsapak at may baril ka. Ito, SG lamang. Ganun po yung nasa utak mo eh. Sir, Pero hindi, sir. Hindi ko siya tinutukan, sir. May mga testigo doon siguro. May Tinutukan ka, nakakita, hindi ko hindi? siya tinuwala akong Tinutukan po, sir. binunutan ng baril. Sa kwan po, sa loob, hindi po makikita ng ibang tao, sir, kasi yung sasakyan po niya tinted lahat. Pinasok ka sa loob ng kotse. Hindi po. Pagbukas po ng bintana niya, sir, pulis ako. Pagkasabi po niya ng pulis siya, 3 beses po niya akong ginanon. Hindi siya bumaba. Pagkayari pa po nun, hindi pa po siya nasiyahan. Binaba pa po niya ako, tinulak po niya ako, tapos dinibdiban. O, kita mo yan, sir. Doon pa lamang, binuksan mo yung bintana mo, tinutukan mo siya, tapos hindi ka pa Sir, nakontento. hindi ko siya tinutukan. Sir, hindi ko siya tinutukan. Bumaba pa ako yung minado ko dahil masama talaga yung salita niya. Ngayon, nung nag-react po siya, nahawak-hawak niya pa yung baril, hinawakan ko lang po yung baril kasi may time, baka mamaya magulat po siya. Sir, sabihin na po natin, masama po yung kanyang pagkasabi sa inyo na alis ka dyan, bilisan mo, umalis ka dyan, pinapalayas ka. Sabihin na natin, totoo yung sinasabi mo. Pero sir, para sana matapos na yung problema, kung talagang hindi ka mayabang, mapagkumbaba kang tao na dapat kayo mga pulis, maximum tolerance, ganun dapat talaga kayo. Ikaw na po ang kusang umaalis. Sige, alis na ako. Ang nangyari, pinatulan mo pa, sir eh. Buti sana kung number 1, buti sana kung minura ka, piniay ka. Buti sana kung binatukan ka, o buti sana pinagmumura niya si Mrs., binastos niya si Mrs., then
then ako na mismo magsabi sa'yo, suntukin mo to, sipain mo, Sir. akong bahala sa'yo. Sir. Pero sir, bali, hanggat wala siyang ginagawang panunutok sa inyo, wala siyang ginawang pananakit sa misis mo, wala siyang ginawang pananakit sa iyo, salita lamang, lumayas ka na dyan, pagbigyan mo na, sir. Opo, sir. Opo. Pero, Huwag mo na sir, patulan, yung ginawa sir. niya na pong pagtatadoy niya sa akin, para kaming ginawang aso eh. Ginawa niya po kaming aso na hindi pa nga po nakakasakay kung pinagbigyan niya na po kami noon. Ganun Sige ba po, sir, nangyari? Hindi niya pa nga po kami nakakasakay? minura, Hindi po kami Hindi na, po, na kasi ano. po bago pa lang po siya, pinahinto ko na po yung armor. Okay. Pinagbigyan ko po siya para makadaan po. Eh salip po kasi ang luwang po sa harap. Hmm. Eh ang ginawa po niya, salip po na umabanti siya sa medyo unahan, eh doon na po niya inilagay sa... Hinarang. Oo. Eh na traffic po rito. Oh. Yung sumusunod po sa kanya, binidyo po kami. Nung... May nagbidyo? Oo. Eh hindi ko na po nahabol yung kasi nung nakadaan na po siya. So nag-cause siya ng traffic. Opo. Colonel Romeo Karamat, Provincial Director ng Bulacan. Magandang hapon po, Colonel. Magandang hapon po, Sir Rafi, at sa lahat ng nakikinig ng inyong programa. Okay, para sa kalaman po to lang, lahat ng pulis, hindi lamang po pulis ng Bulacan, tama ho ba yung kapag halimbawa off-duty po siya as a civilian going to a bank, siya po ay sinita ng isang security guard, tama ho ba yun para sabihin niya, hoy, pulis ako? Well, narinig ko yung inyong discussion. Medyo nagkamali yung ating kapulisan. Although hindi ko alam yung complete facts, but dapat sana huwag ipangalandakan na ikaw ay pulis dahil parang taking advantage ka na. Thank you, sir. Thank you, sir. Tapos, sir, sinasabi ko nga po dito kay SPO1, tama lang yung ginawa ni SG na maging allergic siya, maging panicky siya, maging nervyoso siya, lalo pat yung delivery ba na pinoprotektahan niya, nagdi-deliver po ng pera, yung armored car vehicle na pinoprotektahan niya, nagdi-deliver po ng pera. Di ba, sir? Maging panicky ho siya. So ito si CPSP1, hinarang niya po yung armored vehicle. Ngayon, pinapaalis siya, nagpakilala siyang pulis. Sabihin na po natin, sir, hindi magandang pagkasabi nitong si SG. Sana, sir, pinagbigyan na lang, total, di ba? Nakasakay naman ang misis niya, di umalis na lang. Ginawa niya, sir, bumaba pa at nakipagkumpranta pa dito sa SG. Kung ako po kasi yun, sir, iwanan ko na lang po, sir. Sige, nasita mo ako. Okay, fine. Ano ngayon? At saka hindi naman siya alam ni SG na pulis siya eh. So I suggest siguro, advise na lang natin yung security guard na magsampa na lang ng kaso para at least malaman natin yung buong katotohanan po, sir. Sige po, ganun na Yes, lamang sir. po siguro. Yes, sir. Salamat po, Colonel Karamat, sir. Mabuhay kayo, Colonel. Mr. Antonio Cahipo, Operations Manager. Magandang hapon po. Magandang hapon, sir. So, inimbestigahan nyo na po ito, sir? Actually, sir, bali, nung first na nangyari yan, sir, kung hindi ako nagkakamali, kasi bali pangalawa po yun eh, itong huli. Nung isang araw lang, yun nga yung sinabi sa akin nung OIC niya, na parang naharas na nga siya. Okay. Kasi binalikan pa siya nung isang araw. At, Okay. at bigla nga tumakbo siya dun sa loob. Kasi iba na po yung dating nung pulis. Pangalawang beses na po ito? Opo, Oo, sir. pangalawang beses na Ito po is yun. the same person? Opo. Oo. Tsaka isang sasakyan din po. Oh, SPO1, 2 beses na pala ito. So, ibig sabihin, binalikan mo siya, talagang inasar mo siya, pinakita mo yung pagiging pulis mo. Yes, sir. Ganito po. Ganito po yung kwento doon, sir. Ganito po. Kasi nga po, regular client po kami ng BDO. Tapos si Miss po, pabalik-balik po doon. Itong ginagawa ng guard, sana po sabihin niya rin po yung pangyayari na yung bilang kliyente, dapat po, di ba, magbibigay galang ka dahil kliyente po doon. Siguro po na ang tumatak po sa isip niya, natandaan niya yung misis ko, tinandaan niya po talaga. Tuwing every time na magpupunta doon sa bangko, tinitingnan niya po na masama. Na I don't think so, sir. I don't think so. Wala siyang personal na dahilan para pag-initan si Mrs. Ako nakikita ko na, sir, siguro na umpisa pa lamang, ang feeling mo, hindi siya nagbigay galang sa iyo at sa iyong Mrs. Kaya ang ginawa mo, sinundan mo the second day, talagang hinanting mo siya, tinaon mo na siya on duty para tingnan mo yung reaksyon niya, Hindi, para sir. magantihan Hindi, mo. sir. Sandali, sir. Para magantihan mo siya. Napakababa mong tao, sir. You're very petty. Hindi, sir. Hindi, sir. Hindi, sir. No. Sana po ako, haharapin ko po yung problema na yan. So, At sandali sa po, akin no? So, yung second time around, Mr. Cahipo, ano pong nangyari? Yun nga, sir. Sa takot po ng gwardiya, pumasok na lang po siya sa branch.
Sa loob. Kasi perimeter po siya sa harap po siya ng SM eh. Aha. Oo. So, Hinabol po siya ni SPO1. So hindi naman actually siya hinabol. Pero siguro, sabi sa akin ng OIC is, tinatawag nga daw siya. Tinatawag ko kayo? Opo, sir. Pinalalapit po niya ako sa sasakyan niya, sir. Oh, buti hindi ka lumapit. Hindi po. Ay kasi po... Yung unang pagkakataon, ito yung kinikwento mo. Opo. Tapos yung pangalawa, Yung pinuntahan na po niya, na sinusurveillance po niya ako. pang second day, sinusurveillance ka na niya. Oo. O kita mo SPO1, yung unang pangyayari. Sige, sabihin na po natin, sir, nagkainitan kayo at meron talagang pagkakamali si SG, naging arrogante siya. Okay, sabihin na natin, nakaganti ka na kasi na-lecturean mo siya, nadibdiban mo siya, tapos na sana yon, quits na. Pero ba't kinakailangan mo pa siya balikan at surveillance? Ang talagang ang intensyon ko po noon, magkaharap po kami. Dahil baka po iniisip niya na nagpapanggap lang po ako, nagpapakilala lang po. No, sir. Kung talaga may problema ka sa kanya, what you need to do is, kausapin mo po yung management ng binabantayan niya, kausapin mo yung kanyang agency. Policeman ka, pumunta ka sa SOSYA. Alam mo yun di ba? Then doon ka magreklamo sa SOSYA para ipatawag sa SOSYA, magkakaharap kayo sa SOSYA, sa Camp Crame, and then doon magpapakitaan ng ID na para mapatunay na siya'y SG talagang liti mo at para mapatunayan mo rin sa kanya na ikaw ay pulis at doon kayo magkaayusan. Sir, talagang maliwanag dito, sir. Pinagmayabang mo yung pagiging SPO1 mo. Wag po. No, sir, hindi naman po. Hindi po, sir. Wag, sir. Hindi po ganun. Kasi, sir, binalikan mo pa pala siya eh. Sir, Anong purpose na babalikan mo siya? Sir, Para takutin? Para gusto mo ba siyang lumuhod sa'yo, sir? Sir, kung gusto ko po yun, di sana po bumaba pa po ako na naka-uniform ako. Hindi nga po, sir, parang gusto ko ba, isa ba yun? Kasi O sige, sir, bakit mo siya binalikan for the second time around? Bakit mo siya sinasurveillance? Hindi ko siya binalikan. Nagkataon lang po na nadaanan ko siya doon na parang siya yun. Kaya tinatawag ko, parang minumukhaan ko ngayon. Kung siya yun, sabihin ko, baka tayo yung nagkaroon ng problema, baka hindi mo ko natanda na ako yun. So, sir. Bala ko pa nga, sir, makipag-usap sa kanya ng maayos. Kaya lang, minasama niya yun, sir. Minasama niya. Talaga mamasamain ko, sir. Kung ako, sir, mamasamain ko. Kung balikan mo ako. Alam mo, sir, kung sa akin mo ginawa yun, naku, sir, may kalalagyan ka, promise. Hindi ako papayag na bubulihin mo ako. Sir, hindi ko siya binubuli, alam mo, sir, bully ka eh. You're a very petty bully. Mababaw na bully. Matapang ka lang, sir. pero sir, alam mo, sir, pag tinanggalan ka ng tsapa, tinanggalan ka ng baril, buwag-bag ang buntot mo. Hindi, sir, pwede naman. Kaharapin ko na lang yan, sir. Oh, sir. Sorry, sir. Ito sabihin ko po na last time. Yung mga katulad mo, sir, duwag, sir, at bag ang buntot. Pag tinanggalan ka ng tsapa, tinanggalan ka ng uniforme, tinanggalan ka ng ID, tinanggalan ka ng baril, siguro paglakarin kita dyan ng alas 12 ng madaling araw, gabi, baka yung ulo mo nakahalik na sa lupa, sa sobrang yuko, sa sobrang duwag. Hindi, sir. Harapin ko po siya, sir. Harapin ko po siya. Maganda nga rin po nangyari nito para magkausap po kami. Yun, magkausap na lang kayo. Sir. Ayusin na natin to, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sasamahan namin siya. Pero, sir, mag-ingat ka na. Sir, this is a warning. Sir, this is a warning to you. This is a warning. Hindi kita binabanta. Wina-warningan kita. Ayusin mo yung pakikitungo sa tao kasi one of these days, magkakaroon ka ng katapat, baka mabaril ka. Sigurado ako. Kung mga panahon pa ng ABB to, yung hindi, namamayagpag pa yung panahon ng ABB, papakilala kang pulis, binaril ka at kinuha yung baril mo. Wag, sir. Kasi, sir, malay mo, one of these days, magkaroon ka ng katapat na tarantado ng 10 times. 10 times na mas tarantado sa'yo. Nagpakilala kang pulis, dahil alam niya na may baril ka, babarilin ka, tapos kunin ang baril mo. O, agaw baril. Ingat ka, sir. Ingat ka. Magpapakilala ka na lang pulis kung kinakailangan talaga. Diba? Halimbawa, huhulihin ka, sir. Diba? May huli sa mga pulis, kapwa mo pulis. Oy, pulis ako, huwag niyo akong hulihin. Hindi ako masamang tao. Yun. Diba, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yun lang, sir. Mag-ingat ka na lang, sir, next time. Yes, sir. Yes, sir. Harapin ko lang po siya. Gusto rin po magkausap kami, sir. Yun na lang siguro. Sige, sir. Salamat na lang po, SP1 lang dito, sir, ha? Salamat din, sir. Salamat din po. Thank you po. Sir, ano bang gustong mangyari? Sampahan ng kaso o ikaw ay magkikipag-usap dito kay SP1? Sir, kung ano po yung nararapat, sir, kasi... Hindi, ikaw, sir, ikaw ang tatanungin ko. Kasi ayoko naman na sasamahan namin kayo, sampahan natin siya ng kaso, and then later on, aatras ka, masasayang lang yung oras natin pareho. So, ang gusto ko malaman, ngayon pa lamang,
kung ikaw ba ay magkikipag-usap kasi sa tono niya parang gusto niya makipag-usap o gusto kanyang kausapin. Opo. On the other hand, kung akong tatanungin mo personal Opo. dapat binibigyan ng leksyon itong ganitong klase mga abusadong pulis. Kwan po sir, sampahan na lang po ng kwan. Very good. Sige. Kaso. Sasama namin kayo. Sampahan natin siya ng kaso. Dalawa, administratibo, saka criminal, grave threat. Tapos yung pang-abuso, admin. Okay, sir? Opo, sir. Salamat po, sir. Thank you po, Naniniwala sir. po ako sa inyo, sir. Yes, sir. Maraming salamat po, Idol. Sa iyo ako kumakampi. Okay, sir. Salamat po. Ngayong hapon po, sir. Salamat na lang po, Mr. Antonio Cahipo, sir. Salamat po, sir. Salamat po. Salamat. Ngayong hapon po. Sige po. Totoo kayo sa kabilang booth. Thank you po, sir. Thank you po. Alright, at ang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Family Robbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoreng ng Indomie Siksik-Liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ang Bittergo na may sangkap na ampalay extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes, sinamahan pa po ito ng luyang dilaw extract, banaba extract at garlic extract na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with Bittergo na mabibili sa mga leading drugstores and supermarkets nationwide. At sa mga kaibigan naman po natin ng mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong. Tumawag lamang sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. Para naman po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin na ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men. Ito po ay gawa sa horny goat with extract at L-arginine na mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan para mapanatiling masaya ang paglalabing-labing ninyong mag-asawa. Ang Robust Extreme at Robust ay 100% all-natural na atid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At ang Organic Acai Berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried Acai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 2:42 ng hapon at may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon. At hindi lang yan, ang Fungi na sabon ay nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo or up to 86% sa loob ng 24 oras. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part, para po sa mga kababaihan, maligo araw-araw gamit ang Fungi na sabon. Araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para po sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For inquiries, call or text 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarkets sa inyo pong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng SureSeal Elastomeric Sealant, ang pantapal na iwas crack. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline
0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 2:44 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Kinumpirma ni Agriculture Secretary Manny Piñol na may 2 bagong kaso ng bird flu sa labas ng Pampanga. Partikular na natunto ng 2 bagong kaso sa bayan ng San Isidro at Hain, Nueva Ecija. Dahil dito, kinordon na ang naturang mga lugar at nagpatupad ng quarantine. Pagtitiyak naman ni Piñol na na-contain na nila ang kaso ng bird flu sa probinsya. Bagamat nung isang araw pa raw nila nabalitaan ang pangyayari, kanina lang lumabas ang isinagawang laboratory test. Bunsod nito, magsasagawa na rin ng pagpatay sa mga manok at pugo sa lalawigan ng Nueva Ecija. Philippine Standard Time, 2:45 ng hapon. At yan ang balita. Mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Cherry Baile, San man kailanman, kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Ang oras 2:46 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the #1 paint exporter. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Krill 500 White dahil maputi-maputi ang Mega Krill, maputi-maputi ang Mega Krill, maputi ang Mega Krill. Makatawan ng Mega Krill, makatawan ng Mega Krill, makatawan ng Mega Krill. Hindi maamoy ang Mega Krill, hindi maamoy ang Mega Krill, hindi maamoy ang Mega Krill. Magaling ang Mega Krill, magaling ang Mega Krill, magaling ang Mega Krill. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Krill 500 White dahil maputi-maputi ang Mega Krill, maputi-maputi ang Mega Krill, maputi ang Mega Krill. Makatawan ng Mega Krill, makatawan ng Mega Krill, makatawan ng Mega Krill. Hindi maamoy ang Mega Krill, hindi maamoy ang Mega Krill, hindi maamoy ang Mega Krill. Magaling ang Mega Krill, magaling ang Mega Krill, magaling ang Mega Krill. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Mga tol, bawal ang tutulog-tulog. Huwag ka na doon sa magigising ka nga pero makakasama naman sa katawan mo at apektado pa ang lipunan. Dito ka na sa Robust Energy Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko.
Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. May 3 butas sa aming bubong. Malaki, maliit mga butas. Sa butas ang pantapal na gamit ay Sure Seal. Sure Seal ang pantapal na iwas crack. Iwas crack. Iwas crack. Sure Seal ang pantapal na iwas crack. Benji Paras po, umiwas na sa dati mong silat na mabilis mag-crack. Mag-Sure Seal na. Sure Seal, iwas crack, iwas tulo. Mula sa Jardine Distribution. Sure Seal ang pantapal na iwas crack. Para sa pantapal sa bubong, gutter o pipes, Sure Seal, ang pantapal na iwas crack. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para wag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, 1 to sawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Be in the ascendant. Influence behavior. Shape our culture. Drive the future. Ascendant, the 2017 Media Congress. September 6 to 9, Baguio City. Discover the rising power of media. Learn how to harness it for the greater good. Be inspired by local and global thought leaders as they offer fresh perspectives. Ascendant. Register now at amsap.ph.
Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Wayne Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Wayne ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Bagot ka na ba sa traffic? Sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisadong mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained na mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipalagang Clean Fuel mo na. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Canton, bopi, sisig, meatballs, lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng mom na madish, karte. Your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year. Mahalagang paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Girl, alam mo na ba? Yeah? Sina Sandwich at BP Valenzuela nagkatuluyan. Wow! Diba? At sobrang cool nang nangyari. Experience the relationship of rock and electronic pop only on Coke Studio. Visit youtube.com/CokeStudioPH.
Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakamaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa. Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil. At ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks, at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang lihitin mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog. At patuloy pa rin po na ipinapanawagan mga kapatid ng pamunuan po ng Clean Fuel. Ito po yung kumpanyang Shaw Autogas Inc. Ito pong isang nagngangalang Achilles Achi Calado. Ito po ay station supervisor. Dahil effective August 12 po ay hindi na po siya konektado sa Shaw Autogas Inc. dahil hindi po nito idiniposito ang daily sales ng kanilang gasoline station at nag-AWOL po ito, at his actions is indicative of his guilt. Kung meron po kayong nalalaman kung saan po naroroon itong isang nagngangalang Achilles Achi Calado na station supervisor ng Clean Fuel o ito pong Shaw Autogas Inc., dito na lang po kayo tumawag. O hindi namin ibibigay ang kanilang impormasyon, kundi dito po kayo tumawag sa 633-0072. Hindi, yung number natin dito. 633-0072. Wag na siguro? Wag na magbigay ng mga number? Wala tayong number. Wala tayong cellphone number. Kasi yung number na yan, gagamitin naman ng sindikato yan. Dito naman tatawag. Wag na tayo magbigay ng mga number. Basta kung may impormasyon kayo, ito pupunta kayo dito sa amin. Okay. Kanina ito sa baba, sa itimbre. Yes. Okay. Si Mr. Jose Dasalia, at gusto niya makausap yung misis niya. Mabuti naman at si misis na contact na natin. Okay, tuloy na natin diretso. Ma'am Teresa Dasalia, magandang hapon po, Miss Teresa. Ma'am?
Miss Teresa, magandang hapon po. Hello sir, good afternoon din po. Andito po si Mister. Opo. Sir, usap kayo ni Ma'am Teresa. Hello, Teresa. Anya, hello. Oo. Anong problema? Hindi, magtagalog po kayo para maintindihan Nandito ako kay Juan Sir Rafi Tulpo. Na Juan, sana magpa-file sana ng kaso dahil sa nagawa mo at bakit ganon na umuwi ka. Mayroon ka na palang kasama dyan. Sana naman. Paano mo naman alam na may kasama ako dito? Nandito nga sa Facebook yung dalawa, tapos may engage ring na kayo, baka nagpakasal na kayong dalawa dyan. Huwag naman sanang ganun. Baka. Picture lang yan. Okay, ma'am, matanong ko, bakit kayo merong engagement ring at hindi po galing sa inyo, mister, yung engagement ring na yon? Hindi po engagement ring yan, sir. Binili ko po yan para sa akin. Sinasabi niya na, bakit masama ho bang ilagay yung sing-sing dito sa banda rito? Sa akin po yung sing-sing na yan, sir. Okay, sige. Sino po itong lalaking kaakbay ninyo sa Facebook? Kaibigan ko lang po yan, sir. Hindi ho sa Facebook, nanggaling yan po sa Ismule. Okay, sa Ismule. Pero bakit, ma'am, very sweet kayo rito kung kaibigan lang kayo? Magkaibigan lang po kami talaga, sir. Nakalagay rito, Paint My Love. Kanta po yan, sir. That is a song. Okay, this is a song, so dedicated to him. Yeah. Kayo po. Hindi ko naman po okay, sir. Ma'am, kung kaibigan mo lamang ito, bakit po yung chick to chick po yung inyo pong pag-post, yung posting po ninyo? Pwede rin po yan. Pwede rin po yung gawin yan, sir. Sa picture lang kung yung kaibigan mo gusto nyo maging sweet, pwede rin po yan. Ay, hindi ho. Ma'am, hindi ko po gagawin to sa kaibigan ko. Kung meron po akong kaibigan babae, hindi po ako makikipag-picture ng ganito sa kanya. Hindi po. Lalo pat, ma'am, may asawa kayong tao. Kapag meron pong kaibigan kayong nagkikipag-picture sa inyo, hindi po ganito ka-sweet yung pagpipicture yung dalawa. Hindi po, friend ko lang po talaga siya. Nako. Tapos ma'am, nagpakita pa kayo ng mga sing-sing. So ano itong mga sing-sing? Nagpapakitaan kayo ng sing-sing? Yung sing-sing ko po yan nasa relo ko, sir. Okay. Yung relo ko yan kasi iniintriga niya yung relo at sing-sing ko. Akin po yan. Okay, ma'am, kung magkaibigan kayo, ba't kayo nagsusubuan ng pagkain? Hindi po kami nagsusubuan ng pagkain dyan. Nag-selfie po kami dalawa na ganun lang po dyan, sir. Hindi ma'am, itong si lalaki, meron siyang kutsara na susubuan kayo ng pagkain. Picture nga lang po yan, sir, na doon kami sa restaurant yan, nung kumain po kami. Okay, so magkaibigan kayo, so nagpa-picture kayo na nagsusubuan kayo, so picture lamang to. Sorry, sir? So picture lamang to, hindi to totoo. Sa picture po lang yan, sir. Sa picture lamang to. Kaibigan ko lang talaga po. Kaibigan mo lang to. So nagsusubuan kayo, kaibigan lang to. Tapos chick to chick yung inyong, very close yung inyong litrato, kaibigan lamang to. Tapos meron kayong parehong sing-sing, engagement ring, kaibigan lamang po, puro kaibigan. So ang tanong ko ngayon lang po yan, sir. Wala siyang sing-sing na ganyan yan. Akin lang po yan. Sa akin lang meron. Ma'am, ba't parang tumatawa kayo? Hindi po. Nandito po ako sa supermarket, okay. sir. Okay, so ang tanong ko ngayon, Sir Jose, naniniwala ka ba? Hindi ko maniwala kasi ang dami niyang ginawa sa akin noon pa na ganyan, panluloko na. Diretso niyang ginagawa paulit-ulit. Okay. Wala sa delikadesa. Ilang beses na niya maginawa sa ito? Pangatlo na 2007. Yung cellphone, may na-discover akong Jojo Domingo sing I miss you, I love you. Tapos ngayon lang nung natuto kong mag-Facebook, yung na naman, yung I love Happy 9th Mansari, Han, Teresa Nava Dasalya. Okay, si Jojo, iba pa yon. Iba pa itong Happy 9th Anniversary. Opo, tapos iba pa yan ngayon na sinend sa akin. So pangatlo na ito? Opo. Naku, ma'am, playgirl pala kayo. Sobrang pinapatay ako niyan. Anong gagawin mo kung pinapatay kanya pala? Kailangan na ayaw ko na rin sa kanya. Talagang kakasuhan. So pumunta ka rito para, Para walain na rin kasi ginagawa niya okay, na ako. So sabihin mo na sa kanya na ayaw mo na sa kanya. Sige, ayaw ko na sa'yo kasi isa kang taksil na babae. Nako, mas lalong ayaw ko na sa'yo. Nag-usap na tayo noon pa na hindi ko na talaga kaya. Lahat ng mga ginagawa mo sa akin, wala kang respeto sa asawa mo. Isa pa, lahat ng private natin na binubulgar mo sa lahat ng mga tao, chinichismis mo, sinasali mo yung mga kapatid ko. Ma'am, para sa akin, ikaw po ang walang respeto kay Mister. Yun. Kung kayo po ay matino na asawa, matinong misis, hindi ko kayo magpapapicture sa inyong kaibigan, sabi nyo na very close po yung picture nyo, yung inyo pong pisngi, nagdidikita na sa isa't isa at nagsusubuan, hindi ko ganong klase ang
nagpapakitang respeto na misis sa kanya mister. Wala ho kayong respeto kay mister kung ako pong tatanungin nyo. Oo nga po. Wala na kung wala. Picture lang po yun. Sabi ko, friend ko lang po siya. Hindi, kaya nga ma'am, Siya din, wala ma'am, rin po wag niyo pong akusahan si mister na walang respeto sa iyo. Kasi kung tutuusin, si mister ang may ebidensya na magpapatunay na ikaw ang walang respeto sa kanya. Kung wala akong respeto sa kanya, sir, dahil sa kanya, wala din siyang respeto sa akin. So, both na kaming walang respeto kung yun yung gusto niyang mayari, kung yun yung gusto niyang palabasin. Okay, sir. Maliwanag. Opo, sir. Kasi so sabihin mo sa kanya na kasi sir, tapos na. Sige, sir. Okay. Kung nirespeto po sana ako niyan, mula noon, wala pong ganitong nangyayari sa kanya, sa aming dalawa. Wala siyang respeto kahit po sa mga magulang ko, lahat po ng tao na nakapaligid sa akin, hindi po niya respeto. Yun lang po. Sir Erwin, Rafi po ako. Sir Rafi, tingnan mo nung dalaga siya, hindi niya pinagtapat sa akin na akong nakauna sa kanya. Mayroong iba. Pero despite of that, pinakasalan ko siya. Tapos, history repeats its own self. So bakit sinabi niya sa'yo, virgin siya nung pinakasalan ka niya? Sir, sabi ko sa kanya, nung nagamit ko na siya, bakit di ka na virgin? Pero despite of it, pinakasalan ko siya, minahal ko siya. Tapos sumunod, madidiscover mo yung mga ganitong ginagawa niya, kaya history repeats itself, kaya hindi na siya dapat pagkatiwalaan. Ayaw ko na rin sa kanya. Ngayon, tinotorture niya ako, hindi siya mahiya sa sarili niya. Pati yung kapatid niya ngayon, pinakitaan ako ng baril na 45, tinatawag ngayon ako dun sa lugar nila na kausapin daw ako, sir. Wag ko kayo pumunta doon. Oo. They're threatening me na. Wag ko kayo pumunta doon. So, at least, sir, na bukas na inyong mata ngayon, bukas na inyong isipan, Opo. ayaw mo na. Ayaw ko na po, ayaw ko na. Okay. So, Miss Teresa, wala na raw po kayo ngayon. Wala na po, matagal ko na sinasabi. 1 year ago na po sinabi ko sa kanya, magkanya-kanya na po kami. May anak Ilang ba kayo? po ngayon? Mayroon po. Ilan anak nyo? 2 po. Ilang taon? 13 tsaka 18 po. Alam na ba ng mga anak nyo? Alam na po, sinabi ko na. Tapos, ano pong reaksyon ng mga anak nyo tungkol dito? hindi po nagsasalita pero tinesting ko sila nung isang araw. Sabi ko, ayaw ko na yung nanay nyo. Tignan yung ginagawa sa akin, halos mamatay na ako, anak, sa mga anak. Para wala na akong problema, dalhin ko na kayo. Hindi na ako hahabol sa right ko. Sige, doon na kayo, kakalimutan ko na kayong lahat. Sabi ko, sabi ng mga anak ko, ayaw namin doon pa. Gusto sa iyo? Ito naman, gusto niya ipaayos lahat yung mga papeles, sir. Tapos papunta niya yung anak ko isikreto. Hindi ko alam kung anong plano nito. Kung i-brainwash na naman doon. Kasi magaling ang brainwashing yung mga to eh. Okay. So anyway, ang importante, sir, yung mga anak mo naniniwala sa iyo at hindi sa kanya. Opo. Very good yan. So madali pong makalimutan ito pong mga pangyayari, ito pong mga sakit na niniidulot ni Mrs. Sa inyo. The fact na yung mga anak nyo pala ay kampi sa inyo. That's good. Yes, sir. Good sign. So madali nyo po makalimutan itong mga ginawa sa inyo ni Mrs. Opo. So siguro mas maganda kung mag-usap na lang kayo na maayos ngayon, yung magandang pagkahiwalay, maayos. Sabi mo sa kanya para maging maayos yung hiwalayan nyo. Teresa, kasi ganito na rin lang ang nangyari. Masyado mo akong sinaktan paulit-ulit. Paulit-ulit kitang pinatawad, paulit-ulit kang umaamin. Ngayon. Paulit-ulit akong umaamin. Wala akong inaamin sa'yo dahil wala akong ginagawa. Diba? Sabi mo nun? Wala akong asawa dito. Sorry, gumawa. Wala akong kinakasama. Sandali, huwag kang salitang-salita. Sabi mo, sorry, kung nagawa ka man yan dahil sa'yo. Anong ginagawa ko sa'yo? 12 years ka dyan, nagkikita lang tayo, 15 days or more than that. Tapos, wala na. Buti ka nga dyan, every Sunday, nagkikita kayo ng lalaki mo. Yan, yung ka-Facebook mo na yan. Ako, nagdurusa, naghihintay dito. Okay, isa pa, makasingit ma'am, itong isang picture dito, yung nagsusubuan kayo, ito ikaw lang ang aking ibigin magpakailanman. Yan, Aquarius 143. So ma'am, kaibigan pa rin kayo nito? Nagkakantaan sila yan. Ma'am? Title po ng kanta yan, sir. Kaya nga, dedicated mo sa kanya, magkaibigan pa rin kayo. Magkaibigan kami talaga, sir. Wala po akong Kahit na may mga salitaan na ikaw lang ang aking ibigin magpakailanman. Kahit yung mga salita po dyan, mga kanta lang po yan dyan. Okay, salita lang. Wala po akong aaminin. Wala nga yung aminin. Tapos yung pagsusubuan nyo sa restaurant, kaibigan lamang yan. Apo. Tapos yung picture nyo po, ma'am, na kayo po yung nagyayakapan at chick to chick, kaibigan lamang po yan. Opo, lahat po yan. Sorry, kaibigan po yan lang, sir. Kaibigan lang talaga. At itong lalaki nakakabay sa inyo at nakasandal sa ulo nyo, yung chick niya, kaibigan lang dito. Kaibigan lahat po, sir. Okay. Maliwanag. So tapos na. At least, ma'am, maayos na po yung paghiwala nyo. Tapos na ho. Meron na kayo mensahe kay mister?
Mayroon lang akong gusto sabihin, sir. Sige. Paano po yung kasal? Gusto ko pong bakwan yun. Nagkaroon kami ng formality para just in case po magkanya-kanya na kami kasi matagal ko naman sinasabi na magkanya-kanya na kami. Sige, ang tawag po niyan, annulment. Opo, sir. Ipa-annul Para niyo wala po pong manggugulo. Tama. Maganda po yan. Gusto ko po magkaroon ng peace of mind, sir, kasi matagal ko na talagang gustong kumawala sa kanya. Para naman pwede nyo nang gawin ang gusto nyo. Pwede na kayong sumama sa inyong mga kaibigan. Pwede po, pwede. Mas maganda po yun para wala na pong stress. Tama. Hindi na ako nanenervyos. Yun! Wala na nagpapahirap sa akin. Para hindi yung mga ugali niya. Para hindi ka na nervousin, pwede ka nang sumama kahit kanino, di ba? Hindi po yung ganun, sir. Kasi pag yun siya lang po yung kasama ko na hanggang mamatay na ako, ganito na lang ako na nagtitiis sa ugali niya, na paglasing po siya kung ano-anong sinisiwalat niya sinasabi, na inaaway po niya ako. Okay. Dumating po siya naglalasing, gabi na po siya dumating, salita ng salita. Okay. Sige Doon po yun, nasa Pinas pa ako, sir. Pumunta ako dito sa Hong Kong 2005. Sige po. Hanggang sa mga text na salita na hindi Sige na ng mga ng Sige. aso, hindi makain ng aso ang sasama po ng mga words na lumalabas sa bibig niya. Pasalamat nga po kayo, mga mura lang po inaabot nyo. Kung ibang lalaki to na barumbado, nabugbog pa kayo. Ay, hindi ko na po aabutin na magpabugbog pa sa kanya dahil hindi naman po siya nagpapakain sa akin. Tama naman. May point kayo. Ang sinasabi ko lang po, meron kasi mga ibang lalaki na siraulo, barumbado, na kapag kayo po ay nahuli ng ganito, may mga ganitong picture, baka po kayo nabugbog. Pero mali ho yun. Ang sinasabi ko lamang, pasalamat ho kayo, etong si Mr. Martir at bunganga lang po ang napapala nyo sa kanya. Okay ma'am? Yung bunganga lang po yung ginagamit niya, sir. Opo. Mga words na masasama. Exactly. Lahat po ng mga sekreto ng mag-asawa. Dapat yung mag-asawa Exactly. po, mag-asawa lang po yan. Exactly. Ayan, chismoso pong lalaki yan. Wala pong respeto, sabi ko po sa inyo. Lahat ng mga kaibigan niya sa Facebook, pinagsisenya po lahat yan. At hindi ko alam kung anong gusto niyang mangyari. Bakit sinesend niya yung mga private, kahit na ano po, sinichismis niya po lahat. O, pwede po. Pero ma'am, kayo ang unang nagpakita na wala kayong respeto sa inyong sarili. By posting this kind of pictures sa social media na nakikita po ng buong mundo at nakikita po ng inyong mga anak, kayo po ang nagpapakita ng walang karespeto sa inyong sarili. Wala din po siya respeto sa akin, sir. Paano po kayo gagalangin ng inyong mister kung ganito po yung mga picture nyo? Before pa po yan, matagal na po yung walang respeto yan. Ever since na nagsama po kami. Okay. So ang ginanti nyo po, 3 lalaki. Hindi ko po lalaki yung mga iba. Sinasabi lang po, wala siyang prueba. Kung sa Facebook lang po nakapost yan, pwede pong gawin ng tao yan. Okay. Sige, maliwanag. So at least, split na kayo. Ang importante po, malinis ang konsensya ko. Wala po akong asawa dito. Kahit po kalkalin nila ang buong Hong Kong or any other country, wala po akong kinakasamang lalaki dito. Okay. Wala akong asawa, wala akong anak. Hindi ako nagpakasal sa iba. Adultery, na bigamy, na sabi niya, isasampa niya sa akin. Wala. Okay. Wala siyang makukuha. Okay. Maliwanag, sir. No, sir. Tapos na. na. At least, yung mga tinik sa dibdib mo na, ilabas mo na. Nabunot mo na. Okay. So, Ma'am Teresa, salamat po sa inyong time na binigay sa amin. Magandang hapon po, Ma'am Teresa. Okay. Yung mga post po niya sa Facebook, ang babastos, ang lalaswa, okay na lang po yun. Tanggapin ko na, basta makawala na lang po ako sa kanya. Ano ba mga post sa Facebook? Ano mga sinasabi doon? Yung mga sinasabi pa, walang yaka, gago, ano ba yung mga sinasabi niya po, manyak na babae, ganun-ganun po. Paano may Lahat ganyan po nung, hindi po ako yung naka-virgin sa'yo, binanggit pa niya po yung mga lalaki doon. Ilang lalaki pong binanggit niya doon? Isa yung lalaki, hindi daw siya ang naka-virgin sa akin. Ipinost niya po doon sa Facebook. Gago ka, mamatay ka na sana. Yung mga ganun po, pinatay mo yung ganito. Sino po si Jojo, ma'am? Si Jojo po yan po yung pinsan namin po na. Matagal na po yan, kaibigan ko nung high school. Okay. So kayo magpipinsan. Sandali, ma'am. Pinsan mo, sinasabihan ka ng I love you, I miss you ng pinsan mong lalaki? Hindi po yun. Yung Jojo po na yun, nag-text lang po, may text po yun. Kaya nga po, ma'am, diba sabi nyo si Jojo, pinsan nyo. So ganun pala kayong magpipinsan, nag-I love youhan at nagsasabihan ng I miss you? Matagal na po yun, sir. Textmate lang po yun. Kaya nga po. So, sige, ka-textmate mong pinsan mo, sasabihan ka ng pinsan mo lalaki, I love you, I miss you. Ganun ho ba kayo mag-text ng iyong pinsan? Hindi po, sir. Okay. Tapos may reply siya, I miss you, I love you. Yun sir, yung reply niya yan sa lalaki. Send to Jojo. Na pinsan niya raw? Oo, na pinsan niya raw. It's crazy. O, alam mo naman pala eh. Oo, kaya nga, nagsisisi na nga ho ako eh. Kaya, pag 3 araw hindi ako natutulog at kumakain. Halos itong stress ng emotional and mental. Pag uwi ko ngayon, makakatulog na ako, makakakain na ako, magpapaganda ko ng katawan. Hindi kakawalan. Yun. Approve. Sige, labas mo sa papalit kita sa 10. Kahit pinagpalit mo ako sa 5.
yun ang gusto mong laro eh. Sabi mo sa akin noon, kaya mo. Pinipilit kong naging nag-isa. Tinitiis ko para sa mga anak natin. Kasi iniasahan kong mayroong babalik na ina. Anong ginawa mo? Gumawa ako ng bahay natin, mag-isa ko, karpintero, lahat, mag-isa ko nagsisimento. Tapos ganyan isusukli mo sa akin ngayon? Nung kan pa lang yung anak natin, 15 days pa lang, ako nang nagpapasuso ng maternity leave mo, tapos 5 years old yung anak natin, gumawa ako ng tree house, nandun kami. Sabi mo, akong mag-resign ng trabaho, ako ang mag-aalaga ng anak, tinupad ko para maka-abroad ka. Oh, yan ang ginagawa mo. Hindi kita nakikita dyan sa Hong Kong. Ang mga kalaswan na ginagawa mo. May mga pruweba. Kung wala sana yan. May mga pruweba. Anong pruweba mo? Yung picture lang. Wala sa gawa. Yung picture lang yan. Wala sa gawa. Asan ang pruweba mo? Nakita mo ba ako na may kasama akong lalaki dito? Na may kasama ako na... Paano ko makikita wala? Paano ko makikita wala ako dyan? Dito nga gumagawa ka eh. Ang dami mong spy dito sa Hong Kong, diba? Siyempre marami kang ginagawa. Grabe, ang dami mong grupo dito. May nasabi silang asawa ko. Okay. Sige na. At least, sir, maganda yung sinabi mo na gusto mong mag-move on. Okay na yon. Lumakas na yung loob mo. Kanina kasi sa baba niya sa itimbre mo kay Tulfo, umiiyak siya at malambot siya. Talagang awang-awa ako sa kanya. Ngayon nakita ko lumakas na ang loob niya. Tama, sir. Kailangan mo palakasin ang loob mo. Concentrate ka na doon sa mga anak mo. At least, ang importante rito, malaking bagay yun na yung mga anak mo mas naniniwala sa iyo kaysa sa kanya. Opo. Very important yun sa iyo sasama. Okay? Opo. So, happy ka na? Opo. Alright. So, may closure na ito. Opo. Mag-file na siya raw ng annulment. Magpirma mo yung annulment. Tapos. Opo. Sige. Libre na siya. Libre ka na rin. Sabi mo, papalit siya 5 lang. Ikaw 10. Ipapalit mo sa kanya. Opo. Kaya mo yan. Opo. Magpaganda ka ng katawan. Opo. Mag-body building ka. Opo. Diba? Opo. Tapos babalik ako sa dati kong trabaho sa Manor Hotel. Yun, mas mahalin mo sa yung iniwan ko, babalikan ko lahat. Sino yun? Yung trabaho ko po na pinagpalit ko dahil sa sakripisyo sa pamilya. Babalikan mo. Very good. Very good. I like that. Sige. Balikan mo. Opo. Tapos kasi nakausap ko na yung mga ayusin manager mo buhay mo kasi ang ginawa mo ngayon, kumbaga nagpakamartir ka. Opo. Nagising ka na ngayon. Opo. Good yan. Okay. So Ma'am Teresa, ganun na naman po. At least nagkapaliwanagan at nalaman na po ni Mr. Dasalian lahat at magkakaroon na po ito ng closure. Okay? Okay po, mabuti po sir. Yun po yung gusto ko. Okay. Sige, libre ka na at libre na rin siya. Okay, ma'am? Sige, salamat po, Ma'am Teresa. Okay po sir, thank you so much din. Magandang hapon po, madam. Thank you. Sir Jose. Opo, sir. Okay ka na? Okay na po. Masarap na pakiramdam mo? Naibulalas niya lang. Nailabas na. Okay na. O, at least, kanina sa baba, hindi siya mapakalinis. Umiiyak siya. Nanginginig siya. Yung paa niya talagang... halata naman sa ano niya. He was trembling kanina sa baba. Ngayon, nakita ko, masigla na siya. Hindi na siya umiiyak. Masaya na. Nailabas na lahat eh. Lahat ng galit, lahat ng sama ng loob, lahat ng galit. Sir, sir, ako po ay humahanga sa iyo. At least, kayo po'y natauhan na sa katotohanan. You're too young. Bata pa ho kayo. Marami pa kayong maabot. Huwag niyo pong sayangin ang buhay niyo dahil naman po kay Ma'am Teresa. Buti nga po, matibay yung loob ko kasi sabi ko, kung magpapakamatay ako, hindi ko tutularan si Judas. Kakayanin ko to. Kaya pagka sa umaga, hindi ako nakatulog, inayakap ko na lang itong bunso ko. Anak, ang sakit, sabi ko. Parang hindi ko kaya. Pero, kakayanin ko para sa inyo. Yes, sir. Yan ang gusto ko marinig. Sir, napakataas ng respeto ko sa iyo. Doon sa narinig ko sa iyo, na kakayanin mo, tapos dahil sa mga anak mo, may respect to you, abot-abot hanggang langit. Kung ganun. Okay, sir? Opo. Mabuhay ka, sir. Salamat. Good luck. God bless you. Okay, sir. Okay. Okay, sige. Tara! Wanted! Okay. Ang hirap nung ganun, ano? Meron tong kapareho doon sa sumbong sa atin nung a few days ago na 3 rin ang naging lalaki. Ito sa kanya, ganun din 3. Maniniwala ka
Pinsan niya, I love you. Pinsan, tapos eto naman kaibigan pero nagsusubuan, tapos ang Papakita po namin sa Rafi Tulfo in ang Action sweet Facebook sa page. picture. Kayo na humaghusga kung kaibigan lang to. Yung mukha po nitong si Mrs. niya at mukha po nitong si lalaki, kung sino man yun, magkadikit yung pisngi. Sweet na sweet. Chick to chick. Tapos may isang picture pa nagsusubuan. May isang picture pa, si Mr. yung lalaki nakaakbay sa kay babae, tapos si lalaki nakatungkod yung kanyang ulo, yung kanyang pisngi sa ulo ni babae. Sus. At may Paint My Love pang kanta, ito yun. Ano ba yan? Ito pala yun, yung Yan ba yan? Paint My Love, ito yun. Ayan ba yun? Yan, yun pala, kanta, Paint My Love. Galing Kaya mo, pala tapos magpakailanman, I love you, sabi niya. Oo, tapos meron pang kaibigan lang pala. Ang galing mo. Napatawa yung dalawang bisita natin. Para man sige. lang medyo, Sige, total wala na si Kausapin Mr. natin dalawang bisita natin. Andito po si Shira May Adriano at Rochelle May San Miguel para humingi ng tulong na makuha na nila yung kanilang certificate, career professional in culinary arts sa isang eskwelahan. Itong sa SKD Academy. Magandang hapon po, Ma'am Shaira at Ma'am Rochelle. Good afternoon po. At ba't ayaw po ibigay yung inyong certificate? Dahil lang po sa policy ng school nila daw po, nalabag daw po namin. Kasi po nag-assessment, TESDA assessment po kami sa labas. Bawal daw po yun dapat po sa kanila. Tsaka hindi po kami nakapagpaalam sa kanila. So, lumapit na po ako sa TESDA. Hindi po nila sinetel yung ano ko agad-agad. Yung TESDA ho, walang ginawang tulong. May ginawa naman po silang tulong pero nire-reschedule pa po nila kami sa September 6. Okay, pakiulit-ulit yung inyo pong naging violation ayon po sa eskwelahan. May policy daw po ang school nila, may pinirmahan daw po kami na kontrata po. At ano po yung nakapirma daw ng kontrata doon? Wala po kaming copy po ng Pero contract. ano nga po yung sinasabi din ng violation nyo halimbawa? Disobedient daw po. Ano pong dinisobey ninyo? Yung policy daw po ng school nila. At ano nga po yun? Ano yung? Dahil yun nga po, yung nag-test na kami sa labas. Yung assessment po. Pumunta kayo sa TESDA, Opo. nagpa-assess kayo. Ano pong pina-assess ninyo? NC2 Kukiri po. NC2 Kukiri. Opo. Okay, bawal daw yon. Opo. Hindi po bawal yun. Kaya po siguro sila nagalit dahil mabubuking sila na sila po'y illegal o baka naman sila po ay hindi accredited. Accredited ho ba sila ng TESDA? Sabi daw po, kaka-register lang daw po ng May. Nako. Sige po. Director Elpidio Mamaril, District Director TESDA, Quezon City. Magandang hapon po, sir. Good afternoon ho, sir. Ito pong SKD Academy sa Quezon City. Ito ho ba'y lisensyado po ng TESDA? Nagpa-register na po sila, sir, nung kanilang program. Previously ho, hindi. Okay. So, kailan ho ba kayo nag-enroll? Nakatapos? Last year po. Anong month? July 5 po kami nag-umpisa ng last year. Tapos yung graduation po namin noong July 5, 2017 po. July to July, 1 year. Opo. Pero hindi po kami nakasama sa graduation kasi hindi nga po nila kami pinayagan. Tapos ang problema po, February pa po nila alam yung nag-TESDA po kami sa labas. Pinaasa pa po nila kami na tapusin pa daw po namin yung klase namin. Tapos nagpasa pa po kami ng mga portfolio, ng mga letter po namin. Okay, sige, matanong ko. Sir, Director, kailan lang po naging accredited na po, sir, yung program nila nung nag-take effect na po yung enrollment nila. Ano po month? Anong month po yun? 2016 sometime May po yata yun, sir. May 2016? Opo. July ho kayo nag-enroll. So accredited na sila nung kayo pag mag-enroll. Pero ito pong ginawa po ng school na nagalit po sa kanila dahil po sila nagpagawa ng assessment sa inyo, and I don't see anything wrong with that. Tama ho ba ako? Tama kayo, sir. Kasi hindi ho naman pwedeng there's an option for the student to take the assessment kung saan may basta accredited ho yung assessment center. Okay. Then, in this case, sinasabi yung ng school, nag-violate daw sila kasi hindi raw sila sumunod dun sa kontrata. But I was really expecting, sinabi ko sa school, hindi ho pwede yan. Because they have that option to choose kung ano man, provided accredited ho yung assessment center. Kasi kumuha ho sila ng NC, hindi ho dun sa school mismo. Alright. So wala ho talagang kasalanan itong dalawa kung totoo. Wala ho. Kaya I was telling the school, please release the credentials of the students. Good. Ngayon, kung itong school ngayon, sir, ay nagmamatigas, ano pong magagawa ng TESDA? Well,
Ang mangyayari, sir, we can really, that's grounds for the revocation ho ng kanilang accreditation certificate sa TESDA. Very good. Hindi ho Very sila good. susunod sa amin. Good. Actually, nag-usap-usap na ho kami. Sabi nila, pinapirma raw ng contract yung mga students na yan. But they cannot show. Sabi ko, bakit hindi nyo binigyan ng copies yung mga students kung talagang may contract kayong ganon? In the documents you have submitted, wala naman kayong sinabing policy kayong ganon. Sir, kahit na halimbawa, meron pinirmahan itong mga estudyante, pero bawal ho yung ganong klaseng patakaran, di ba sir? Pagbabawalan sila magkipagkuha sa that's test. the option of the student. Exactly. Hindi So, ho nila in the pwedeng first place, pigilan. dapat hindi sila gumagawa ng ganong klaseng patakaran kung meron man. Di ba sir? Okay. Tama. So, maraming tama rito yung eskwelahan, sir, kung tutuusin. Tama? Yes. Okay, sige. Sasamahan po namin sila, sir, sa inyong tanggapan at obligahin niyo po itong eskwelahan na i-release na po yung kanilang certificate. Opo, sir. Kasi wala naman silang problema. They paid the tuition fees already. Good. Now, kapag nagmatigas po itong eskwelahan at ayaw po i-release, i-revoke niyo po ang kanilang accreditation. Tama, sir? That's the next move that we will do pag magmamatigas po sila. Very good. Sige po, sir. Darating po kami dyan. Director, sobrang thank you, Director, ha? Sige po, sir. Maganda Okay po, Director. Okay. Ma'am, maganda ito. Sasamahan po namin kayo sa TESDA. Ipatatawag po itong eskwelahan na para i-release po yung certification ninyo. Kapag ayaw po i-release, matatanggalan sila ng lisensya. So, siguro naman, hindi nila ipagpapalit yung certification yung dalawa, kapalit ng kanilang revocation ng kanilang permit. Okay? Solve na po ito. I-schedule po natin siguro baka Monday or Tuesday, samahan po namin kayo. Okay? Thank you so much. Thank you rin po, ma'am. Salamat. Thank you po. Thank you. Alright, at ihabol ko lang tong mga bayaning super, #GrabHero natin ngayong Friday. At maraming salamat daw po sa kabutihan ni Mr. Noel Angelo Valenzuela Solabo, plate number YZ1332 sa pagsoli ng bag ng kanyang pasahero na may lamang IDs at ATM cards. So maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat din po kay Mr. Jason Pangilinan Cabrera, plate number VD0566 sa kabutihan nitong ipinamalas dahil hindi niya rin po ipinabayad ang kanyang pasahero. Yan. Mga ganun. Yan ang mga bayaning super, Bayan yan. #GrabHero natin ngayong araw na ito. Pampa-good vibes. Okay. Alright, at kami po ay magbabalik. Samantalang bahagi pong ito ay nihatid sa inyo ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men, 3K battery dare to compare. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng JNT Plasticware ang paborito mong plastic, sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At para naman po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin na ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi rin aatras sa labanan. Ito po ay gawa sa horny goatweed extract at L-arginine na mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan para mapanatiling masaya ang paglalaving-laving ninyong mag-asawa. Ang Robust Extreme at Robust ay 100% all-natural na hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At ng Organic Azae Berry na tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Azae Berry All-Natural Nutritious Premium Health Drink from the Amazon Rainforest of Brazil. Organic Azae Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried as a capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:33 ng hapon at may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa,
at amoy sa genital part para po sa mga kababaihan, maligo araw-araw gamit ang Fungi na sabon. Araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para po sa inaasam na kinis at moisturized na balat. Para po sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang sa 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the #1 paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 3:34 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Kinundena ng Malacanang ang pag-atake sa Barcelona na nauwi sa pagkasawi ng 13 katao at pagkasugat ng 100 iba pa. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, nakikiramay sila sa lahat ng pamilya ng mga biktima. Sa ngayon ay patuloy na minomonitor ng Department of Foreign Affairs ang insidente sa Barcelona. Patuloy rin silang nakikipag-ugnayan sa mga leader ng Filipino community sa lugar, lalo't 4 na Pinoy ang napaulat na nasugatan. Philippine Standard Time, 3:35 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Cherry Baile. San man kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Lentrek naman. Lahat ng tindahan pinuntahan ko, walang mabiling Lentrek. Sir, wala nang Lentrek ngayon. Hometrek TC na. Hometrek TC? Pareho ba yan ng Lentrek? Parehong-pareho. Parehong Jardine ang distributor, kaya sigurado ang quality. Parehong mabagsik at mabisa sa pagpuksa ng anay sa lupa. Kaya ang Lentrek, Hometrek na ngayon. Sigurado ka sa Hometrek. Lentrek? Pareho naman pala eh. Pabili ng Hometrek. Sa Hometrek TC, goodbye anay. Bumili lang sa mga Hometrek authorized dealers mula sa Jardine Distribution. Goodbye, Anay, sa Hometrek TC. Huwag hayaang bahay na pinaghirapay maubos ng mapinsalang anay na mula sa lupa. Para mas enjoy mo ang sweet life, dapat balance ang buhay mo. Kaya minsan okay lang maging bitter. Tulad ng ampalaya na makakatulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Parang Bitter Go, tumutulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Ang Bitter Go ay may sangkap na ampalaya, luyang dilaw, banaba, at samahan mo pa ng garlic. O diba? Araw-arawin ang pag-inom ng Bitter Go sa abot kayang halaga na $7.50 per capsule. Go na go with Bitter Go! Ang Bitter Go ay mabibili sa Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Bitter Go ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba ay bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo.
Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Gaano tatagal ang ilaw mo? 3 months? 6 months? Kapag yan lang ang kaya ng ilaw mo, that's a bad idea. Dapat up to 10 years. Omni LED lights, may power last technology na kayang tumagal ng 10 years base sa 5 oras sa paggamit kada araw. Tipid! That's a brilliant idea! Ryan Agoncillo po, para sa liwanag na long-lasting Omni LED lights. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. At nakikinig daw sa atin si Major Roberto Samiliano at ito pong si Beth Paras at yung mga taga FEMACE Enterprise o FEMACE Enterprises ba ito? Solid Wanted, si Meren, si Nelly, si Lolit, si Tikya, si Telma, si Amay, si Raquel Berna, and Pakilitos, lahat ng mga taga FEMACE Enterprises. Okay, si Daisy Reyes po ba ito? O Reyes talaga. Okay, hingi siya ng tulong na makausap na yung dati niyang kinakasama at makuha na rin yung mga gamit na naiwan doon. Ma'am Daisy, magandang hapon. Magandang hapon po. Namumula ng mata ni ma'am, naiyak na agad. Ma'am, ano may paglilingkod po namin? Yung kaso ko po, sir, nag-file na ako dala sa korte dahil tinuruan ako nga i-demanda yung lalaki, yung mister ko. Kinakasama, hindi kami po kasal. Okay. 14 years po kami nagsasama pero gawain niya po kung saan sa madistino ng trabaho nang bababae siya. Itong huli sir nga babae, hindi ko na-expect nga ganun nga uuwi ng bahay ko. Doon, naka-schedule kami sir ipakasal kasi darating yung tiyuhin ko nga pare. Ngayon, lagi po ako nagbabakasyon sa Cebu every 3 months. Hindi ko alam nga may kinakasama na siyang babae. Nag-i-enjoy kami, nagbabakasyon ako. Last ko nga bakasyon is March 20 to 28, umuwi ako. April 3 po, tinanong ako ng pinsang ko nga kung sino ang ano dun sa tito ko nga darating po sa Cebu, nga pare. Yun ang magkakasal sa inyo sana? Opo. So hindi po natuloy ang kasal in short? Hindi po. Ba't hindi po natuloy? Dahil po doon, naging padala na ng mga mag-anak ko nga siya pala, sir. May mga nakapost sa Facebook nga may kasamang babae na. Okay. So anong gusto niyo mangyari ngayon, ma'am? Ngayon, sir, ganito. Nung nagtago sila sa nung ginawa doon sa Cebu, di ba? Nagpunta talaga ako doon, kausapin siya, gumastos ako, nakapag-utang ako ng pera. Nga ayusin namin dahil sir, nasanay ako nga ganun ang gawain niya. After nga magawa niya yun, nauwi naman siya sa akin, kumaayos namin. Alam mo, sir, napakatapang ng babae. Ang sabi sa akin, kaya niya daw gawin ang kaya niya. Alam mo, sir, nag-away kami doon ng first time ko nga lumaban kasi sinasaktan niya ako kahit sa harapan ng mama niya. Ano nangyari doon? Nagsambunutan? Hindi, sir, hindi ako nagawa ng iskandalo sa babae dahil ang sabi ko... Okay, ma'am, paiksin na natin. Ano pong gusto niyo mangyari ngayon? Ngayon, sir, nung umuwi ako, nalaman ko nandun din ang babae. Gusto ko kunin ang mga gamit ko. Hindi na nila ibigay. Wala daw ako karapatan. Ano pong gusto niyo kunin? Anong mga gamit po yon? Ang
ano ko din, sir, yung mga gamit sa loob ng bahay para makapag-umpisa naman ako ulit kung sila talaga magsasama. Kanino po yung mga gamit na yon? Yung nakapangalan sa akin, sir, yung tricycle, may nabenta na siya dahil may nakapangalan sa kanya mga motor. So yung tricycle nakapangalan sa'yo, Opo. gusto mo kunin? Opo. Ay, kukunin natin. Nasaan po yun ngayon? Nasa Cavite, Ternate po. Sige po. Mr. Ronito de la Vida. Magandang hapon po, Sir Ronito. Sir. Hello, sir. Sir. Good afternoon po. Good afternoon po. Sir, kukunin na raw po ni Miss Daisy yung kanyang tricycle dyan sa inyo. Nakapangalan po sa kanya yon. Pwede ho ba? Ma'am, sir, yung pwede sir, yung ano na lang, yung tricycle, sir, ang sidecar, iwan lang. Kasi ako naman din naghihirap yan, sir, sa Bisaya eh. Gusto niya yung sidecar iwan. Hindi, sir. Alam niya yan, sir, nga. Dumating na lang, sir. Buo na yan, sir. Kahit Okay, so gusto mo buo? Opo, Okay, sir. sige. Sir, yung buo po ang gusto niya makuha. Hindi pwede, sir. Wala naman po, sir eh. Sir, nakapangalan sa kanya. May papeles ka? Nandito po yung ORCR po. Nandiyan po yung ORCR. Kapag hindi niyo po binigayan, kakasuhan po namin kayo ng carnapping at kayo po'y makukulong. Sir, yung tricycle lang po, sir. Hindi, sir. Hindi. Kukunin namin lahat. Kapag hindi ka pumayag, kapag pumalag ka, pupusasan ka. Gano'n po, sir? Oo, gano'n yun. I-ready mo na yung kahit na po, sir, siya po nang una naluloko, sir. Sir, tapos na po yung kung sino yung niluloko o hindi. Ang importante, ayaw niya po sa inyo. Hindi naman kayo kasal. So, yung itong tricycle, nakapangalan sa kanyang resto, gusto niya nang kunin, ibigay mo na, sir, buo. Sir, single lang po yung nakaano dito, sir, sa sa resto, sir. Pero, ano bang nakalagay sa resto? Single lang po yan. Ito yung tricycle. Tingnan po yun, sir. Hindi naman yan, sir, pambiyahe. Ginagamit lang Single namin, yun, sir, sir. pang palengke. Yan, ginpagawa. Okay. Yan. Pinagawa mo. Wala sa dyan, sir. Wala. Ako nagpundar lahat. Okay. Ano bang trabaho nito si Mr.? Driver po ng tanker. Tinanggal na rin sa sir dahil nagkami mga kasama mga babae sa truck. Kayo po, ano pong trabaho niyo? Nagtitindahan, sir. Ang lakas ng tindahan namin. Kaya nga, ang mga pamilya niya dyan, nasa akin doon sa paligid. Wala akong pamilya, kaya ginaganyan nila ako doon. Okay. Sir, hindi sir. Ako na po magde-decide in behalf of Miss Daisy. Gusto ko po, sir, ibigay mo na yung kanyang motor, pati yung sidecar. Ako na po nagde-decide. Sir, tapos sir, ganito, yung mga... Ay, sige. Okay, sir. Pupuntahan po namin dyan sa Lunes. Pakiready na po yung tricycle. Kapag itinakas nyo po yan, total, meron naman pong plate number dito at nasa kanyang registro, kayo po'y kakasuhan namin ng carnapping. Sir, sa ano na po yun, sir? Sa korte na po kami nag-ano yun, sir eh. Hindi, sir. Basta't ito, sir, meron siyang hawak na ORCR na nasa kapangalan niya at kukunin namin yan. Kapag itinago niyan, itinakas niyo yan, kakasuhan ka. Okay, sir? Di ba sir, single yung sir ang nakaroon dyan sa resto, sir? Hindi, nakalagay dito tricycle. Okay, kukunin po. Ano pang gusto mong kunin? Tapos sir, ano pang gusto mong kunin? Yung mga gamit po sa loob ng bahay, nasa pangalan po yung mga freezer po, yung sa tindahan po, ref. Sir, ang utak niya, sir, tinago niya mga resibo dahil nakapile yan doon sa folder sa bahay, pati nga mga requirements ko kasi ang gusto niya, nung iniwan niya yung babae nga kasama niya, gusto makipagbalikan sa akin. Ngayon, sir, ayaw ko gitago niya yan para maghihirap daw ako maghanap ng trabaho. Okay. So, Sir Ronito, darating po kami. Tawagan nyo nga agad yung PNP Odette. Carol, ano bang hinihintay nyo? Mag-alas 4 na, saka kayo magtatatawag? Sos Mario Joseph naman. Tumawag na kayo kasi nakikinig pa kayo sa chismis dito. Sige, nakilos na kayo, Odette and Carol. Tawag nyo na yung PNP. Hindi, tinatawagan lang po Sir Ronito. Sandali lang po, Sir. Tinatawagan lang po namin yung PNP kasi po yung sasama sa amin para hilain na po yung tricycle at yung kunin yung mga gamit. Kapag hindi nyo po sa loob ng gamit, sir, dadalhin pa at may loob ng gamit, sir, dadalhin lahat. Yung mga gamit niya po, sir, ang kukunin niya. Pero yung mga gamit mo, hindi niya pakikialaman. Yung mga gamit niya. Yung mga pressure sa ref, kasama na rin yun. Sa kanya yun, di ba? Sa iyo. Nakapangalan po yan lahat sa akin. Nakapangalan sa kanya yun. Ako nag-adika yan, sir, kahit ayaw niya. Kaya ako naman naghahanap yan, sir. Ano po? Ako naman naghanap buhay niya lahat yan. Sir, hindi naman kayo kasal, so hindi mo pwedeng sabihin conjugal property to sir, ha? Hindi kayo kasal, remember? Di ba? Grabe naman, sir. Grabe naman paghihirap niya sa akin, sir. Paghihirap? Ako na naghihirap sa lakas ng tindahan ko. Pag nag-adhika ako, sir, sabi niya ayaw niya, pero nagugulat na lang, sir, ang dami kong napundar sa bahay. Kahit ng babae yan, sir, kahit tanungin mong dating kumpanya, Capdil, sir, iniipon ko buong sahod niya, tinatakas niya, sir, pupunta sa ibang babae. Antayin ko rin siya pagbalik, sir. Ganun ginagawa yun sa akin. Okay, sige, kukunin natin. Nasaan na yung PNP?
ganun ginagawa niya, sir. Alam niya ng pamilya niya, sir. At saka may mga anak din siya sa iba, sir, iniwanan. Ginasuportahan ko yan dahil ayaw niya. May anak po kayo? Wala po siya sa iba. Wala siya talagang pinakasalan, sir. Lahi talaga yan, sir. So, sinusuportahan mo yung mga anak niya sa Noon, ibang babae? sir. Oo, kasi alam mo, sir, nakilala ko yan, sir. Ikawawa, sabi ko, kinapakain natin ang hindi natin kaano-ano. Engineer pa yung inuutosan ko Odette, magpadala ng PNP, pera. hindi barangay. Narinig nyo, Carol and Odette, PNP. Ang kailangan ko, PD, PNP. Okay, para kapag pumalag itong si Mr. De La Vida, makakasuhan siya ng karnaping. So, naman yung barangay, walang karapatan na manghila. Okay, papatawag lang to at kapag ayaw sumipot ni Mr. Reyes, ni Mr. De La Vida, hindi siya pwedeng pilitin. Kayo naman, Odette and Carol, oh. Diba? Sige ma'am, kukunin po natin to. More than 7,000 hindi na bayaran. Nandun, pwede ko ba yung tanggalin? Dahil kung kahit ayaw ko na doon sa kanila. Ma'am, kapag hindi kayo nakapagbayad sa Meralco, puputulan po kayo. Eh paano, sir, kung bayaran nila, pwede nila gamitin, sir, nakapangalan sa akin eh. Madali po yan. Pupunta kayo sa Meralco, sasabihin nyo sa Meralco na wala na kayo doon at tinatapos nyo na po kontrata sa Meralco sapagkat hiwalay na kayo nitong dati mong boyfriend. So, aalisin ng Meralco yung pangalan nyo sa kanilang listahan. Tapos, sir, yung tindahan, naka-record sa akin pangalan yung DTI, sir, eh. Ma'am, ang dami mo na sinasabi. Unahin lang po natin muna yung motor at saka yung mga freezer, rep, yung malaking gamit kunin. Okay? Yung mga Meralco, yung mga DTI, saka na po yun. Hindi po importante yun. Okay? Ang importante muna yung motor mo at saka yung mga malalaki mong gamit. Nakukunin naman natin. Para makaumpisa din naman ako maghanap buhay. Sige po, sige po. Mr. De La Vida, tinatawagan na po namin yung Chief of Police at saka yung Provincial Director ng Cavite PNP. Opo. Ay, sir, paano din pinapadala ko rin, sir? May mga resibo naman ako sa padala ko. Ano po yung pinapadala mo? May mga pinapadala Yung mga ano, mga resibuano, sir, mga pera, sir. Yung sa pera, sir, wala na akong pakialam doon. Ang pakialam lang po namin kung ito po may mga resibo tulad po ng tricycle. Nandito, sir, may mga ano rin ako, sir, si resibo sa Cebuano, sir. Ano po yung mga resibo nyo, sir? Pinapadala ko sa kanya ang pera, sir. Oh, hindi ko alam po, sir, kung saan napunta yung pera. Basta importante, sir, mayroon siya ditong dokumento na magpapatunay na sa kanya po yung tricycle, ibigay mo na sa kanya. Siguro baka yung sinasabi mo yung sari-sari store. Then, hindi na ako magkikalam sa sari-sari store. Hindi po, sir. Sa mga Palawan po, sir. Yung sa Cebuano, sir. Kaya nga po, sir. Maaari nga po, sir. Napunta na yun sa sari-sari store. Baka bili niya ng mga... Hindi, sir. Sa ano po, sir. Sa motor po, sir. Pagbayad po yung sa mga motor, sir. Mali, sir. Wala tayong magawa. Kahit nasabihin po natin, example na lang, sir. Kunyari na lang. Yung pong pera sa motor ay nanggagaling sa iyo. Yung pinambili sa motor nanggagaling sa iyo. Pero, yung resibo po dito, yung ORCR, nakapangalan sa kanya. Wala ka pong laban. Kasi, nakapangalan sa kanya eh. Ba't ka kasi pumayag na ipangalan ito sa kanya? Ayun na nga, sir. Kasi nasa Bisaya kasi ako yun, sir. Wala tayong magagawa, sir. Sorry na lang, sir. Oo, at least, sir, ito na lang, sir. Sir. Mari, sir, siguro na isang kayo. Ito na lang, sir. Yung konsuelo mo na lang dito na libre ka na mambabae. Kahit na 10 babae pang kunin mo, wala na maghahabol sa iyo, wala na mag-stress sa iyo. Ibigay mo na lang po yung tricycle para matapos na. Ibigay mo na po yung mga gamit niya and then you're free. Free as a bird. Okay? Gawin mo na gusto mong gawin. Wala na maghahabol sa iyo, wala na mag-stress sa iyo. Wala na kawawa naman ako, sir, sa ginawa nito. Sir, hindi ka maging kawawa dahil lalaki ka po. Kaya mo pa po. Wala, sir. Akong pinaghirapan ko, sir. Ilang taong ko pinaghirapan ko, sir. Mga gamit, sir. Sir. Kaya nga, ang gamit niya, sir. Inalapay na sa bahay ng lalaki. May lalaki Yun ang bintang niya, sir, dahil umuwi ng babae sa bahay. Yun ang ginakalat nila. Walang alam kasi ang kapitbahay namin kung anong dahilan kung bakit ako umalis. Doon na, naglantara na nung nandun na ang babae. Sige, ma'am, sasamahan namin kayo. Sige na, Odette, ayoko na. Tama na, stop na. Kunyari, ringing kayo ng ringing. Mamaya hanggang alas 4 na. Sige po. Punta na kayo doon. I-schedule na po natin yung pagsasama po namin sa inyo kasama ang mga pulis para kunin po yung mga gamit nyo. Itago nyo po yung resibo. Kailanganin po ng mga pulis yan bago i-raid. Siyempre, hindi hihilain yung sasakyan pag wala ko kayong resibo, kaya importante resibo. Okay, sir, ganun na naman po. Next week, sir, darating po kami dyan kasama yung mga pulis para hilain na po yung tricycle. Ano, sir? Okay? Sige, sir. Salamat po, sir.
Sige sir, wala tayong magagawa sir. Ganun talaga ang buhay. Ganun talaga. Sige. Okay. Sige po. Ito na pala. Colonel Janet Arinabo, spokesperson ng Cavite PNP. Magandang po, Colonel. Good afternoon po, sir. Ma'am, kailangan po namin police assistance. Next week po, darating kami dyan. Hingin po sir. namin yung inyong tulong para mabigyan ng assistance. Ito pong si Miss Daisy, mahila po yung kanyang mga gamit sa kanyang dating boyfriend. Nasa kanya naman po yung mga papeles, dokumento, yung mga resibo na siya talaga nagmamayari ng tricycle. Salamat po, Mama. Colonel. Okay po, sir. Okay Thank po. you po. Okay na, ma'am. Next week, nasa iyo na yung pera, yung tricycle mo. Thank you po. Yes, ma'am. Maraming salamat. Sige po, ma'am. Sige po. Wanted. Kasi ang patakaran yan, kung kayo po ay hindi kasal, at sabihin na natin, pera nyo po yung pinambili doon sa tricycle o sa ano pa mang gamit, sasakyan, at yan ay nakapangalan doon sa girl. Wala kayong habol. Hindi sa inyong dalawa. Hindi, wala kayong habol. Oo. Maliban na lang kung sa inyong dalawa yan. However, kung kayo ay kasal, kahit na nakapangalan doon sa girl, pag nagkahiwalay kayo, pwede magkahabulan sa ngalan ng conjugal property, kung tawagin. Diba? Other than that, kanya-kanya kayo kapag yan ay, kapag kayo hindi kasal. Saka isa pa, pag binigay mo na, ba't pa kasi bawiin? Diba? Pagbigay-bigay. Oo. Wala nang bawian kasi ibinigay mo naman yan nung time na nagmamahalan kayo, nung time na may relasyon kayo. Yes. Diba? Nakakainis yung ganun eh. Yung sumbatan, di ba? Binigyan kita ng ganito, dapat bawiin ko na yan. Dapat hindi na. Naalala ko tuloy yung isang professor sa yung baking professor sa isang eskwelahan university na binigyan niya yung kanyang dating estudyante boyfriend. Akin yung mga cellphone ko. Bawi. Binabawi, no? Kasi kapag nagbigay ho kayo ng gamit sa inyo pong asawa, sa inyo pong girlfriend, sa inyo pong live-in partner, o kaya naman po mga babae, nagbigay kayo sa inyong mga boyfriend, at kusa naman po yung pagbibigay, huwag nyo na hong bawiin. Oo. Naalala ko naman yung isa, yung babae, nagbabiral yung ngayon, nasa 9 million views na. Yung si OFW na byuda, na meron siya nakilala sa Facebook na sundalo. Etong si sundalo, nandun sa sulat na sige, bigay ko yan, hindi mo utang yan. Bigay siya ng bigay ng mga pera para sa cellphone, hanggang pati sa motor. Oo, pati motor. Nung ayaw na sa kanya, babawiin na niya mga... Oo, nung malamang may misis pala, may pamilya, di ba? Binabawi na. Pag nagbigay ho kayo, huwag niyo na binabawi. Okay. Okay, at PBA na ang susunod. Abangan nyo po. At syempre, ako po si Nina Taduran, Diyos Mabalos. Rafi Tulfo ba? Mabuhay tayong mga Pilipino.